gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinipid, substandard o tahasang hindi matunton ang ilang flood control projects sa La Union, ayon sa DPWH at Independent Commission for Infrastructure. Ginagawa pa lamang ang isang proyektong idineklarang tapos na. 100 milyong piso ang halaga nito, pero ang mga tubo na diskubring peke. Iniwan namang nakatiwangwang ang isa pang proyekto kaya itinuturing na itong isang ghost project. At nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. This is a joke. Galit at dismayado si DPWH Secretary Vince Dizon nang makita ang flood control project sa mga bayan ng Bawang at Tubao sa La Union kaninang umaga. Kasama ni Dizon sa inspeksyon si Special Advisor and Investigator ng Independent Commission for Infrastructure na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Unang pinuntahan ang DK at RIPRAP sa Barangay Kalumbaya, Bawang. Nagkakahalaga ang proyekto ng halos 180 million pesos na ayon kina Dizon, inaward sa kumpanyang Silver Wolves. Dapat ay noong Marso pa natapos, pero inabutan kanina ang mga trabahador na abala sa pagtatayo ng proyekto. Ikinagalit din ng kalihim ang nadiskubring pekeng tubo na parang idinikit lang sa lupa. Ayon kay Magalong, dapat ay nasa 2 metro ang haba ng mga tubo. Pero sa kanilang nakita, halos wala pa ito sa isang talampakan. Hindi yan tagusan, no? Props lang. Anak lang. Nakitaan din ng sira ang ilang bahagi ng dike na umano'y bunsod ng pag-ulan. Pinuna rin ang mga ginamit na substandard na bakal at tie wiring sa proyekto. No doubt, kailangan ng flood control dito. So ngayon, ang ginawa namin ni Mayor BNG dito, tinitingnan natin yung quality ng gawa. No? We want to check kung clearly hindi to ghost. No? Kasi nakikita nyo naman, may proyekto. Pero mukhang, base pa lang sa observation namin ni Mayor Benji, mukhang napaka-substandard nito. No? Ang malala, wala pang may pakitang plano ng mga nasabing proyekto. Meron kaming nakikitang mga pattern, no, ng either ghost or yung substandard talaga. Ang isang napaka-importanting pattern na nakikita natin, halos lahat ng nabisita natin mga proyekto, walang maipakitang plano sa atin. No? Yun ang basis eh. Hindi natin ma-assess yan ng mabuti kung wala tayong pinagbabasehan at yun gagi ang plano. We're going to declare this as a crime scene. Isa-secure namin to. Kung sakaling merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. Binisita rin ng isa pang flood control project sa Barangay Anduya, Tubao na nagkakahalaga ng 50 million pesos at may lawak na 500 metro. Tinipid daw ang proyekto. Maliban dito, may nadiskubre ring ghost project sa Barangay Rizal, Tubao matapos madatnang nakatiwangwang lang ang hinukay na lupa para sa gagawin sanang proyekto. Ayon kay Magalong, inilapit ito sa kanyang opisina magmula noong naupo ito bilang ICI Special Advisor. Sa ngayon ay ongoing na ang beripikasyon ni Magalong patungkol sa mga detalye ng proyekto. Sa buong Region 1, umabot sa 851 ang nakalistang flood control projects na may kabuuang halagang 39.3 billion pesos. Ika-4 ang rehiyon sa may pinakamataas na nakuhang halaga ng pondo para sa flood control project sa bansa at ika-5 naman sa dami ng proyekto. Iniutos na ni Mayor Magalong ang pagsuspindi sa mga binisitang proyekto habang patuloy pa ang masusing investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects. Questionable nga yung technology na ginamit. No? Considering na nakita nyo naman sa ibang mga lugar, consistent na talagang buhos, di ba? Pero dito, parang stone masonry naman ang ginamit. Bakit hindi consistent yung technology na ginagamit? Bakit iba-iba? Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras.